Maganda po ang paksa natin ngayon tungkol po sa BARM elections. Sa darating po na Setyembre 14, 2026 ay ang BARM election. Paano ang Muslim pipili ng kandidato na sa kanila ay ipagkakatiwala natin ang karapatan at kapangyarihan na pamunuan ang BARM Parliament? Ito po ang ating paksa. Makinig kayo mabuti. Opo mga kapatid, ito na po ang first ever, kauna-unahan na Bangsamoro Parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kilala sa tawag na BARM, sa darating po na September 14, 2026. Humanda na ang lahat ng mga Bangsamoro. Ito po ay under sa Bangsamoro Organic Law na siyang nagsisilbing charter ng autonomous region sa loob ng Pilipinas. Ito ang kauna-unahan na regular election for the Bangsamoro Parliament na siyang papalit sa interim Bangsamoro Transition Authority Parliament. Ang impormasyon na ito ay mula po sa COMELEC Resolution number 11214. Ngayon, bilang paghahanda, ang unang tanong ay, sino ang ating modelo sa pagpili ng pinuno? Ang mga sikat ba na mga artista? Ang mga veterano ba na politiko? Ang mga ultra-rich ba? Kinakailangan matuto na tayo pumili. Dahil sila po ang hahawak ng ating gobyernong parliament sa BARM. Sino ang ating modelo ay walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang sabi sa Quranul Karim? Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At katotohanan, ikaw, ibig sabihin na ikaw, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at katotohanan, ikaw ay nasa dakilang huwaran ng pag-uugali. Chapter 68, verse 4, Quranul Karim. Bago natin isa-isahin ang mga katangian ng isang mabuting pinuno, napipiliin natin para sa BARM Parliament, ay tingnan muna natin ang kasalukuyang sitwasyon sa BARM. Mayaman po ang Bangsamoro sa likas na yaman, kung tawagin natural resources. Ang dami-dami po ng yaman ng ating lugar. Nakakapagbuo tayo ng daan-daang graduates taon-taon. Mga brilliant people ng Bangsamoro. Nasa atin sa Bangsamoro ang Mindanao State University at iba pa na mga pangunahing universidad sa Mindanao. Ngunit, sa kabila ng mga plus factors na mga ito ay nagdurusa ang mamamayan ng Bangsamoro sa kahirapan ng buhay. Nasa atin ang Islam na tamang pananampalataya ay bakit parang bangkarote ang Bangsamoro sa larangan ng moralidad? At kulang nga sa moralidad ang pamunuan ng Bangsamoro. Gaano man tayo kayaman sa natural resources, kahit na puno pa tayo sa mga super matatalinong mamamayan, kapag po bulok ang moralidad ng mga namumuno, ay maghahari po ang personal interest at kakurakutan
sa larangan ng politika, sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng lipunan, sa larangan ng military, at iba pa. Ito po ay lason sa kaunlaran. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang mamamayan ng Bangsamoro hanggat hindi natin binabago ang ating mga sarili, ay hindi rin babaguhin ng Panginoong Allah ang ating kalagayan. Inna Allah la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Chapter 13, verse 11, Quranul Karim. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng tao hanggang hindi nila binabago ang anumang nasa kanilang mga sarili. Simulan natin ang pagbabago sa pamamagitan ng pagpili ng tamang pinuno na mamamahala sa ikatatagumpay ng Bangsamoro. Huwag kayong magpadala sa mga suhol, mga bumibili ng boto. Matuto na tayo. Piliin natin yung karapat-dapat. At ang modelo sa ating pagpili ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala naman tayong makitang perpektong katulad talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang inaanap natin yung medyo malapit-lapit sa kanya. Kahit 20% man lang, 30% man lang, malapit-lapit sa kanya. Opo, siya ang modelo natin. Anong sabi ng Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Chapter 33, verse 21, Quranul Karim. Katotohanan, matatagpuan sa pagkatao ng sugo ng Allah ang isang pinakamahusay na huwaran para sa inyo, para sa bawat taong umaasam sa Allah at sa kabilang buhay, at naaalala ang Allah, binibigkas ang kanyang pangalan ng maraming beses. 33:21, Quranul Karim. Ulitin natin. Bagamat wala pa tayong makikita sa mga Muslim political leaders ng Bangsamoro na kopyang-kopya sa pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay piliin natin yung medyo malapit-lapit sa kanyang pagkatao. Kahit 20% man lang, 30%, lalo na kung 40%, lalo na kung 50%, Allahu Akbar. Si Propeta Muhammad po sallallahu alaihi wasallam ang modelo ng pamumuno. Ang mga katangian ng isang ideal na pinunong Muslim na taga-Barm na kukopyahin natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mga sumusunod. Ito po ang titingnan natin, mga sumusunod. Number 1. Unang katangian, titingnan natin. Sa larangan ng pakikipagkapitbahay. Ligtas ba yung kandidato mo? Ligtas ba ang kanyang mga kapitbahay? Yang ipinagmamalaki mong kandidato. Ligtas ba ang kanyang mga kapitbahay mula sa kanyang mga kagagawan? Ano ba mga kagagawan niya? May mga kagagawan ba niya na mapapahamak ang sambayanan? Saliksikin ninyo, alamin ninyo. Huwag kayong aanganga kapag bubuto. Pag-aralan ninyo sila at ilista ninyong mabuti para pagdating sa voting center. Hindi ka mangangapa. Mayroon kang listahan. So gamitin natin ang ating sentido komon. Gamitin natin ang ating mga utak. Maging matalino tayo na botante. Titingnan natin, ito bang kandidato na pipiliin mo ay nakakabuti sa sambayanan? O ito bang pipiliin mong kandidato ay mapera, malaki ang kwarta, pero kapahamakan ng bayan ang kanyang daladala?
Gamitin ang mga utak. Anong sabi ng hadith? Tungkol sa pagkikipagkapitbahay. Sumpa man sa Allah, hindi siya magiging mananampalataya. Inulit niya. Sumpa man sa Allah, hindi siya magiging mananampalataya. Inulit niya ulit. Pangatlo. Sumpa man sa Allah, hindi siya magiging mananampalataya. Tinanong siya, sino? Ang sagot niya, siya na mula sa kanyang mga kasamaan ay hindi ligtas ang kanyang kapitbahay. Authentic po na hadith. Ang source natin, Sahih al-Bukhari. Hindi matatawag na mu'min ang isang Muslim na dahil sa kanyang mga gawaing masasama ay nanganganib ang kanyang kapitbahay. Ang tanong, yan bang kandidato mo, brother, sister? Ligtas ba ang sambayanan sa kanyang mga aktibidades? Therefore, ang pipiliing pinuno ay mapayapa ang kanyang relasyon sa Panginoong Allah. Mapayapa ang kanyang relasyon mismo sa kanyang sarili. Mapayapa ang kanyang relasyon sa mga kapitbahay. Sino sa mga kandidato mo ang mayroong ganyan? Yan. Ganito po ang titingnan natin at ilista natin. Huwag bara-bara pagdating sa butuan na mahula-hula ka. May listahan ka dapat. Yan ang matalinong butante. Pangalawang katangian na titingnan natin sa mga kandidato. Sa larangan ng pagiging matulungin. Alam ba ninyo mga kapatid, kahit na umunlad pa tayo sa larangan ng kaalaman, siyensya, teknolohiya, industriya, edukasyon, ekonomiya, politika, at iba pa. Hanggat hindi nauunawaan ng pinuno ang karapatan ng kapitbahay, anong resulta? Ang resulta ay hindi rin niya iintindihin ang obligasyon sa kapitbahay. Hindi niya iintindihin ang kanyang obligasyon sa kanyang mga pinamumunuan. Pinunong walang pakialam. Pinunong bulag, pipi at bingi. Walang pakialam sa pagdurusa ng sambayanan. Pinunong hindi marunong dumamay, hindi dumaramay. Pinunong hindi tumutulong. Matapos ninyo piliin sa BARM, Parliament, saan nagtatambay? Sa mga 5-star hotel sa Metro Manila. Wala silang pakialam sa BARM. Ano nangyayari sa BARM? Yan ba ang pinuno mo? Yan ang pipiliin mong pinuno? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa larangan ng pagiging matulungin, hindi siya marunong humindi. Bilang katibayan na hindi siya marunong humindi, anong sabi ng hadith? Isang tao ang lumapit sa kanya para humingi, na taon na wala rin siyang maibigay noon at laging ipinamamahagi ang kanya. Kaya ang sabi niya sa taong yaon, sa ngayon anya, ay wala ako kahit na ano. Pero bumili ka sa pangalan ko at kapag nagkapera kami, ay babayaran namin. Allahu Akbar. Ganon siya kamatulungin. Hindi humihindi. At sino sa mga kandidato mo ay ang mayroong ganyang pagkatao? Aha, silipin mo mabuti. Sino sa mga kandidato ninyo ang mayroong ganyang katangian, hindi marunong humindi? Nasasabi tuloy ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paganito. Ma su'ila syai'an qattu faqala la. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam,
kailanman ay hindi humihindi sa anumang hilingin sa kanya. Authentic po na hadith. Sahih al-Bukhari. Pagdating sa pagiging matulungin, yan bang kandidato mo ay hindi marunong humindi? Tingnan mo. I-research mo. Alamin mo. Ganyan ang matalinong botante. Paano naman kung walang-wala talaga? Wala-wala talaga may bigay ng tao. Modelo pa rin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag wala ka maibigay. Kung wala talaga maibigay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinakausap niya ang tao ng buong malasakit. Kinakausap niya ang tao ng buong kabaitan. At uuwi ang tao na masaya ang kalooban kahit na walang dalang tulong. Ganyan ba ang kandidato mo? O baka naman ang kandidato mo ay masasamang salita lang ang maririnig mo sa kanya. Wala ka nang may pambili ng bigas, ay kikimkim mo pa ang sama ng loob. Hindi ka na nga natulungan. Pinagalitan ka pa. Sinugatan pa ang damdamin mo. Allahu Akbar. May mga ganyan. So tandaan ninyo mga ganyang klaseng pinuno, kandidato. Tandaan, sa panahon ng krisis, ang kailangang pinuno ay may mabait na pag-uugali sa kapwa. At para sa isang mabait na pinuno, alam mo ba kung ano ang makakamit mo? Maaakay mo ang puso ng iyong mga tagasunod. Lalo kang mamahalin ng mga pinamumunuan mo. Mapapalapit sa pinuno ang damdamin ng sambayanan. Yan ang totoo. Pangatlong katangian, iniisa-isa natin. Ito yung titingnan ninyo mga kapatid. Kung talagang gusto ninyo maging makatarungan at hindi magsisi sa bandang dulo, tingnan ninyo. May mga tao na ang ibinubuto ay ang mga sikat, mga artista, na hindi karapat-dapat. Ano nangyari? Sising-sisi ang taong bayan. Sino ngayon ang may kasalanan? Butante. Ang may kasalanan, taong bayan. Huwag kang aanga-anga kapag bubuto ka. Magdala ka ng listahan. Pag-isipan mo mabuti. Saliksikin mo mabuti. Sinong ibubuto mo? Huwag kang matangay ng salapi. Suhol. Okay, pangatlong katangian. Sa larangan ng pagsiservisyo sa bayan. Bilang pinuno, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minamahal niyang totoo ang mahihirap. Hindi plastic na pagmamahal. Hindi pagmamahal na pang-eleksyon lang. Inaasikaso niya sila sa anumang problema nila. Kapag mga nagkakasakit ay dinadalaw niya sila. Nakikipaglaro pa siya sa anak ng mga mahihirap. Dinadamayan niya sila sa kanilang mga pasanin sa buhay. At kapag namatay, ay inihahatid niya sila sa libingan. At ayaw niya na tratuhin siyang hari. Ayaw niya na tratuhin siyang VIP. Ayaw niya na tinatrato siya ng may special privilege. Ganyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katibayan, hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naglakbay sila noon at ng oras na ng paghahanda ng pagkain ay inutusan niya sila na kumatay ng isang tupa. Ang sabi ng isa, ako ang kakatay. Ang sabi naman ng isa, ako ang magbabalat. Ang sabi naman ng pangatlo, ako ang magluluto.
Kaya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ako ang maghahanap ng panggatong. Ang sabi nila, hindi na, wag na. Sapat na sa amin ang trabahong iyan. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sagot niya sa kanila? Alam ko na magagawa ninyo iyan para sa akin. Pero, kinamumuhian ko ang tratuhin ng may pribilehiyo. Kinamumuhian ng Allah ang kanyang alipin na tinatrato ng iba ng may pribilehiyo. Hindi siya nag-astang hari. Sa panahon natin ngayon, maging chairman ka lang ng barangay, ay parang iyo na ang buong bayan. Akala mo hari ka na. Ito ang titingnan natin sa ating mga kandidato sa BARM. Sino sa mga kandidato natin sa BARM ang mayroong ganyang katangian or malapit-lapit na katangian? Sabi natin kanina, wala kang makikitang 100% na katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malapit-lapit man lang, 20%, 30%, 40% man lang. Allahu Akbar. Sino sa mga kandidato ninyo ang mayroong ganyang katangian? Ilista. Isa-isahin ninyong tingnan yung mga kandidato. Saliksikin ninyo. Ganyan ang tunay na matalinong butante. Ika-4 na katangian. Sa larangan ng katapatan, ang panahon natin ay puno ng kasinungalingan at kakurakutan. Napakarami po ng buwaya. Hindi lang sa Kongreso at sa Senado ng Pilipinas ang puno ng buwaya, maraming buwaya. Pati na po sa Bangsamoro, marami ring buwaya. Maraming sinungaling. Marami rin ang kurakot. Kailangan ingatan mo yan sa pagbuto na huwag mong maibuto yung buwaya. Ang panahon natin ay puno ng kasinungalingan. Nakakalimutan natin ang isang hadith. Anong sabi ng isang hadith? Ang pagsisinungaling ay patungong impyerno at ang katapatan ay patungong paraiso. Ang punot dulo ng mga kabulukan sa gobyerno at kaguluhan ng sambayanan ay kasinungalingan ng mga pinunong kurakot. Ibubuto mo ba ang sinungaling? Yan ang pag-isipan mo mabuti. Saliksikin mo, sino sa mga kandidato mo ang sinungaling? Iwasan mo. Sino sa mga kandidato mo ang matapat? Yan ang kukunin mo. Huwag mong titingnan sinong mas mayaman, sinong mas pogi, sinong mas kilala. Ang titingnan mo, itong iniisa-isa natin na kriteria na titingnan. Itong isa-isang tinitingnan natin, ito ang susundin mo. Para huwag magkamali pagpili ng pinuno. Ibubuto mo ba ang sinungaling? Yan ang pag-isipan mo mabuti. Dahil ba sa bibilhin niya ang buto mo, lantaran, ibubuto mo ang sinungaling, kurakot, magnanakaw, buwaya? Abay, maghunos dili po kayo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamatapat na tao sa lahat ng panahon. Pati na ang mga non-Muslim scholars and thinkers ay saludo sa kanyang katapatan. Maging ang mga mortal niyang kaaway, gaya ni na Abu Jahl, ay kumbinsido sa kanyang katapatan kahit pa man din ayaw nila maniwala sa Quran. Ay kumbinsido sila na tapat talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi mismo ng Quran, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Chapter 6, verse 33, Quranul Karim. Hindi ikaw Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ikaw ang kanilang tinatanggihan, kundi ay ang mga ayat ng Allah ang tinatanggihan ng mga zalimun.
Walang duda ang katapatan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang klase ng katapatan o malapit-lapit dyan na katapatan ang kailangan ng Muslim leadership sa BARM para walang milyon-milyon na pesos na pag-aari ng Bangsamoro ay mga bangkong makariba ang nakikinabang sa Manila. Huh? Walang milyon-milyones pera na pag-aari ng mamamayang Bangsamoro ang mga bangkong makariba ng Maynila ang nakikinabang dahil doon itinatago ng mga buhaya ang kanilang mga nakulimbat. Wala sanang hapdi ang maralitang sambayan ng muro. Wala sanang pondo ng gobyerno na lulustain ng mga halal ng bayan. Yang kandidato mo, sinungaling ba o matapat? Alamin mo. Saliksigin mo. Then, desisyonan mo sa araw ng September 14, 2026. Ikalimang katangian, sa larangan ng pagmamalasakit at paggalang sa mga pinamumunuan. Dahil sa malasakit at paggalang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, ay nasabi nila ang pagganito: Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganyang klaseng tao, ni bago pa man o matapos kong makita siya. Sources natin, Ibn Hisham at saka At-Tirmidhi. Ganoon po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan sa mga dahilan kung bakit wala silang makita na katulad niyang tao ay pagmamalasakit niya at paggalang sa sinuman, lalo na sa mga kasamahan. Hindi siya marunong mamuhi. Hindi siya marunong mainis sa kanyang mga tauhan. Pati na ang mga kaaway, kapag nasakop nila, ay itinatalaga niyang pinuno ang mga kagalang-galang sa kanila. Hinahanap niya ang mga kasamahan kapag ilang araw nang hindi nakikita. Dahilan sa ganyang malasakit, pakiramdam ng bawat isa ay siya lamang ang pinakaimportante sa paningin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit anumang oras nakakailanganin ay nandoon siya. Kahit panaalanganing oras para maglingkod. Ano, brother? Malapit-lapit ba riyan ang kandidato mo? Isip-isip po. Paanda rin ang utak, pagbubuto. Isang pinuno na inakay niya ang tao mula sa dilim papunta sa maliwanag na pamumuhay. Isang pinuno na umakay sa bayan mula sa kawalan ng hustisya tungong gobyernong makatarungan. Ganyan ba kaya ang kandidato mo? Malayang nakikipaghalubilo at inilalapit niya ang kanyang sarili sa mga pobre, mga maralita, mga kapuspalad. Kahit kanino galing na imbitasyon, ay pinauunlakan niya. Mayaman o mahirap ang nag-imbita. Importante talaga ang malasakit at paggalang ng pinuno sa nasasakupan. Sa panahon natin ngayon, wala nang malasakit ay wala pang galangan. Kapag may bumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi niya tinatanggalan ka ng tenga. Kapag may nag-shake hands sa kanya, ay hindi niya tinatanggalan kanyang kamay hanggat hindi siya bitawan. Ibig sabihin, hindi siya naiirita at hindi siya nandidiri sa ninuman, mayaman man o pobre. Hindi na ini-interrupt ang sino mang nagsasalita hanggat hindi muna nakatapos magsalita
ang sino man. Allahu Akbar. Sana nga, itong tinatalakay natin ay mayroon dyan sa mga kandidato natin sa BARM. Sabi ko nga, kahit 20% man lang, 30%, 40% man lang. Ika-anim na katangian. Sa larangan ng pagiging makatarungan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya diktador. Yan ba kandidato mo, diktador? Hindi siya magagalitin. Maliban na lamang kung yuyura ka ng Islam, doon siya nagagalit. Hindi siya naghihiganti kung para sa sarili. Kung maghihiganti man siya ay para sa relihiyon. Hindi niya sinisisi ang kanyang mga lingkod. Naglilingkod ng walang hinihintay na kapalit. Wala siya mga bank accounts. Wala siya mga hektar-hektaryang lupain. Allahu Akbar. Yan bang kandidato mo? May mga bank account na nakatago sa Manila? Mayroon bang mga hektar-hektaryang lupain? Alamin mo. Sa panahon natin ngayon, ay naglilingkod yung mama para maging popular. At kapag naging popular, tumakbo sa politika. Paglilingkod na nilaso ng personal interest. Dapat ang paglilingkod ay para lamang sa Allah. Ito po ang kailangan ng Muslim leadership sa ating panahon. Darating na ang election. September 14, 2026 sa Bangsamoro. BARM, mga kapatiran ko sa Bangsamoro, gamitin ninyo ang inyong talino. Huwag kayong nagpapabayad. Huwag ninyong ibinebenta ang inyong mga boto. Manaliksik kayo. Ilista ninyo. Pag-aralan ninyong mabuti sinong pipiliin ninyo. Huwag kayong pupunta sa voting center na aanga-anga. Pupunta ka. Armado ka ng listahan ng mga pinag-isipan mo ilang araw. Ilang araw mong pinag-isipan, sinaliksik kung sino talaga ang mga karapat-dapat na mamuno sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.